the Holy Bible. Reading Plan, 48th Day, Tagalog Version. Numbers chapters 15 to 18, Psalms chapter 113, and Colossians chapter 3. Numbers chapter 15. Mga tuntunin tungkol sa mga handog. Ika-15 kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, "Kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay ko sa inyo na inyong titirahan, maghandog kayo sa akin mula sa inyong mga hayop bilang mga handog sa pamamagitan ng apoy. Maghandog din kayo ng mga handog sa pagtupad ng isang panata, o mga handog na kusang loob, o mga handog sa panahon ng mga pista. Ang mabangong samyo ng mga handog na sinusunog na ito ay makalulugod sa akin. Ang maghahandog ng batang tupa bilang handog na sinusunog para sa akin, ay maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis. At sasamahan pa ito ng handog na inumin na 1 litrong katas ng ubas. Kung matandang tupa ang ihahandog, sasamahan ito ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1.5 litro ng langis. At sasamahan pa ito ng handog na inumin na 1.5 litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa akin. Ang maghahandog ng batang toro bilang handog na sinusunog, o handog sa pagtupad ng isang panata, o handog para sa mabuting relasyon, ay kailangang maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga 6 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 2 litrong langis. At sasamahan pa ito ng mga handog na inumin na 2 litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ito ang inyong gagawin kapag maghahandog kayo ng isang toro o matandang lalaking tupa o kambing. Gawin ninyo ito sa bawat hayop na inyong hihahandog. Ang lahat ng katutubong Israelita na mag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin, ay dapat sumunod sa mga tuntuning ito. Kung sa susunod pang mga henerasyon ay may mga dayuhang maninirahang kasama ninyo, panandalian man o permanente, at gustong mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin, dapat ay susundin din nila ang mga nabanggit na tuntunin. Kayong mga Israelita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo ay pareho lang sa harapan ko, at parehong kautusan lang ang tutuparin ninyo. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito at ng inyong lahi hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Pareho lang ang mga utos at mga tuntunin ang susundin ninyo at ng mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita, "Kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay sa inyo, makakakain kayo ng bunga ng lupain ito, pero dapat ibukod ang iba nito para ihandog sa akin. Maghandog kayo ng tinapay galing sa harina na una ninyong giniling, katulad ng inyong ginawa sa unang ani ng inyong trigo mula sa giikan. Ang handog na ito mula sa harina na una ninyong giniling ay ihahandog ninyo sa akin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kung ang ilan sa inyo ay nasuway ang isa sa mga utos na ibinigay ko kay Moises nang hindi sinasadya, ang mga utos na ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises dapat ninyong sundin mula sa araw na ibinigay ko ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kung hindi nga sinasadya ang paggawa nito at hindi rin alam ng buong kapulungan na pagsuway pala ito, ang buong kapulungan ang maghahandog ng isang batang toro bilang handog na sinusunog sa panahon na nalaman ninyo ang inyong pagsuway. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa Panginoon. Isama rin ninyo ang mga kinakailangang mga handog para sa pagpaparangal sa akin.
at mga handog na inumin at isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari para matubos ang buong mamamayan ng Israel sa kanilang kasalanan. Patatawarin ko sila dahil hindi naman ito sinasadya. At maghahandog din sila sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy at ng handog sa paglilinis. Patatawarin ko ang buong mamamayan ng Israel, pati ang mga dayuhan na naninirahan kasama nila, dahil sangkot ang lahat sa kasalanan iyon na hindi sinasadya. Pero kung isang tao lang ang nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa aking presensya para matubos ang taong iyon sa kanyang kasalanang hindi sinasadya. At pagkatapos patatawarin ko siya. Iisa lang ang tuntunin para sa lahat ng nagkasala ng hindi sinasadya. Katutubong Israelita man o dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Pero ang sino mang nagkasala ng sinadya, katutubo na Israelita man o hindi, na lumapastangan sa Panginoon, kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan, dahil sa itinakwil niya ang salita ng Panginoon, at sinuway niya ang utos nito. Huwag na siyang ituturing na kabilang sa inyo, mananagot siya sa kanyang mga kasalanan. Ang parusa sa hindi pagsunod sa araw ng pamamahinga. Habang naroon sa ilang ang mga Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong nila siya dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangang patayin ang taong iyan. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, gumawa kayo ng mga palawit sa laylayan ng inyong mga damit, at lagyan ninyo ito ng taling kulay asul. Kailangang sundin ninyo ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga palawit na ito ang magpapaalala sa inyo ng lahat kong mga utos, para sundin ninyo ito, at hindi ang inyong kagustuhan lang ang inyong gawin. Sa pamamagitan ng mga palawit na ito, maaalala ninyo ang pagtupad sa aking kasunduan, at magiging akin kayo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto para maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Numbers chapter 16. Nagrebelde si Korah at ang kaniyang mga kasama. 16 na kabanata. Ngayon, nagrebelde kay Moises si Korah na anak ni Izar, na angkan ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa pagre-rebelde si Datan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si On, na anak ni Pelet na mula sa lahi ni Reuben. May kasama pa silang 250 lalaking Israelita na kilala, at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pumunta silang lahat kina Moises at Aaron at sinabi, sobra na ang ginagawa niyo sa amin. Ang buong sambayanan ay banal, at nasa gitna nila ang presensya ng Panginoon. Kaya bakit ninyo ginagawang mas mataas ang inyong sarili nang higit sa aming lahat? Pagkarinig nito ni Moises, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang tagasunod, bukas ng umaga, ipapahayag ng Panginoon kung sino ang totoong pinili na maglingkod sa kanya bilang mga pari, dahil palalapitin niya sa kanyang presensya ang kanyang pinili. Kaya ganito ang inyong gagawin bukas. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso, at lagyan ninyo ito ng baga at insenso, at dalhin sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos makikita natin kung sino ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kayong mga Levita ang sumosobra na ang mga ginagawa. Sinabi pa ni Moises kay Korah, pakinggan ninyo ito, kayong mga Levita. Hindi pa ba sapat sa inyo na sa buong mamamayan ng Israel, kayo ang pinili ng Diyos ng Israel na makalapit sa kanyang presensya
para maglingkod sa kanyang tolda at para maglingkod para sa sambayanan? Pinili niya kayo at ang iba pang mga Levita para makalapit sa kanyang presensya. At ngayon gusto pa ninyong maging pari? Sino ba si Aaron para reklamuhan ninyo? Sa ginagawa ninyong iyan, ang Panginoon ang inyong kinakalaban. Pagkatapos ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab. Pero sinabi nila, "Hindi kami pupunta. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa Ehipto na maganda at masaganang lupain para patayin lang kami rito sa ilang? At ngayon gusto mo pang maghari sa amin. At isa pa, hindi mo kami dinala sa maganda at masaganang lupain o binigyan ng mga bukid o mga ubasan na aming aariin. Ngayon, gusto mo pa ba kaming lokohin? Hindi kami pupunta sa iyo." Nagalit si Moises at sinabi niya sa Panginoon, "Huwag po ninyong tatanggapin ang kanilang mga handog. Hindi ako nagkasala sa sino man sa kanila. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno." Sinabi ni Moises kay Korah, "Bukas ikaw at ang iyong mga tagasunod ay pupunta sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan. At pupunta rin doon si Aaron. Ang 250 ng mga tagasunod mo ay pagdalhin mo ng tigi-isang lalagyan ng insenso. Palagyan mo ito ng insenso at ihandog sa Panginoon. Kayo ni Aaron ay magdadala rin ng lalagyan ng insenso." Kaya kumuha ang bawat isa ng kanya-kanyang lalagyan ng insenso at nilagyan ng baga at insenso. At tumayo sila kasama ni Moises at Aaron sa pintuan ng toldang tipanan. Nang magtipon na si Korah at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moises at ni Aaron, doon sa pintuan ng toldang tipanan, nagpakita ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila agad." Pero nagpatira pa sina Moises at Aaron at sinabi, "O Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao, magagalit po ba kayo sa buong kapulungan kahit isang tao lang ang nagkasala?" Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga mamamayan na lumayo sila sa tolda ni Korah, Datan at ni Abiram." Pinuntahan ni Moises si Datan at si Abiram at sumunod sa kanya ang mga tagapamahala ng Israel. Pagkatapos sinabi niya sa mga mamamayan, "Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag kayong hahawak ng kahit anong pag-aari nila. Dahil kapag ginawa ninyo ito, parurusahan kayong kasama nila dahil sa lahat ng kasalanan nila." Kaya lumayo ang mga tao sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Lumabas sina Datan at Abiram at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ng kanilang mga asawa at anak. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay na ito, at hindi ko ito sariling kagustuhan. Kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, hindi ako isinugo ng Panginoon. Pero kung gagawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay, at mabiyak ang lupa, at lamunin silang buhay, kasama ng lahat nilang mga ari-arian papunta sa mundo ng mga patay, malalaman ninyo na ang mga taong ito ang nagtakwil sa Panginoon." Pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Datan at Abiram, at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan. Ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayo nang marinig nila ang kanilang pagsigaw, dahil iniisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. Pagkatapos nagpadala ang Panginoon ng apoy, at nilamon nito ang 250 tagasunod ni Korah, na naghahandog ng insenso. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa paring si Eleazar na anak ni Aaron, na kunin niya ang mga lalagyan ng insenso sa mga bangkay na nangasunog, dahil banal ang mga lalagyan. Sabihan mo rin sila na ikalat nila sa malayo ang mga baga ng mga lalagyan ito, na galing sa mga taong nangamatay, dahil sa kanilang mga kasalanan.
Ipamartilyo ang mga ito hanggang sa mapitpit at itakip sa altar dahil inihandog ito sa Panginoon at naging banal ito. Ang takip na ito sa altar ay magiging isang babala para sa mga Israelita. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ipinakuha ng paring si Eleazar ang mga tansong lalagyan ng insenso na dinala ng mga taong nangasunog at minartilyo niya ito upang itakip sa altar. Isa itong babala para sa mga Israelita na walang sino mang makakalapit sa altar para magsunog ng insenso sa Panginoon, maliban lang sa angkan ni Aaron, upang hindi mangyari sa kanya ang nangyari kay Korah at sa mga tagasunod niya. Pero nang sumunod na araw, nagreklamo na naman ang buong mamamayang Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Pinatay ninyo ang mga mamamayan ng Panginoon." Habang nagkakaisa silang nagrereklamo kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nila na biglang bumalot ang ulap sa tolda at ipinakita ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang presensya. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng tolda at sinabi ng Panginoon kay Moises, "Lumayo kayo sa mga taong iyan dahil ibabagsak ko sila ngayon din." Nagpatira pa ang dalawa. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron, "Kunin mo ang lalagyan mo ng insenso at lagyan ito ng insenso at baga galing sa altar at magmadali kang pumunta sa mga mamamayan at maghandog ka sa Panginoon para mapatawad ang kanilang mga kasalanan dahil galit na ang Panginoon at nagsimula na ang salot." Kaya sinunod ni Aaron ang iniutos ni Moises at tumakbo siya sa gitna ng mga mamamayan. Nagsimula na ang salot sa mga tao, pero naghandog pa rin si Aaron ng insenso para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tumayo siya sa gitna ng mga taong patay na at ng mga buhay pa, at tumigil ang salot. Pero 14,700 ang namatay, hindi pa kasama ang mga namatay dahil kay Korah. Pagkatapos, bumalik si Aaron kay Moises sa pintuan ng toldang tipanan dahil tumigil na ang salot. Numbers chapter 17. Ang tungkod ni Aaron. 17 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang bawat pinuno sa bawat lahi ay magbibigay sa iyo ng isang baston at isulat doon ang kani-kanilang pangalan. 12 lahat ang baston. Sa baston ng lahi ni Levi, isulat ang pangalan ni Aaron, dahil kailangang may isang baston sa bawat pinuno ng lahi. Ilagay mo ang lahat ng ito sa toldang tipanan, sa harapan ng kahon ng kasunduan, kung saan ako nakikipagkita sa inyo ni Aaron. At ang baston ng taong pipiliin ko na maglingkod sa akin bilang pari ay sisibulan, at sa pamamagitan nito, titigil ang pagrereklamo ng mga Israelita laban sa inyo ni Aaron." Kaya sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, at ang bawat pinuno ng lahi ay nagbigay sa kanya ng baston. Ang lahat ng baston ay 12, at isa rito ang kay Aaron. Inilagay lahat ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon, doon sa tolda ng kahon ng kasunduan. Kinaumagahan, pumasok si Moises sa tolda ng kahon ng kasunduan, at nakita niya na ang baston ni Aaron na kumakatawan sa lahi ni Levi ay hindi lang sumibol, kundi nagkabuko pa, namulaklak at namunga ng almendro. Pagkatapos, inilabas ni Moises ang lahat ng baston at ipinakita sa lahat ng mga Israelita. Tiningnan nila ito at kinuha ng bawat pinuno ng lahi ang kani-kanilang baston. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ibalik ang baston ni Aaron sa harapan ng kahon ng kasunduan, para maging babala ito sa mga rebelde, na mamamatay sila kung hindi sila titigil sa pagre-rebelde laban sa akin." Tinupad ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, "Mamamatay kami nitong lahat, dahil sino mang lumapit sa tolda ng Panginoon ay mamamatay. Mamamatay na ba kaming lahat?" Numbers chapter 18. Ang tungkulin ng mga pari at ng mga Levita.
18 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang mga anak mong lalaki na mula sa lahi ni Levi, ang mananagot sa kasalanang ginawa ninyo sa inyong paglilingkod sa toldang pinagtipunan. Pero ikaw lang at ang mga anak mo ang mananagot sa kasalanan na inyong magagawa na may kinalaman sa inyong pagkapari. Kung maglilingkod ka at ang mga anak mo sa tolda ng kahon ng kasunduan, patulungin niyo ang mga kamag-anak niyong kapwa Levita. Magtatrabaho sila sa ilalim ng iyong pamamahala at gagawin nila ang lahat ng mga gawain sa tolda. Pero hindi sila dapat humawak sa mga banal na kagamitan ng tolda o sa altar. Dahil kung gagawin nila ito, mamamatay sila pati kayo. Tutulong sila sa iyo at responsibilidad nila ang pag-aasikaso ng toldang tipanan at ang paggawa ng lahat ng gawain dito. Dapat walang sino mang tutulong sa iyo at sa iyong mga anak, maliban sa lahi ni Levi. Ikaw ang mamamahala sa pag-aasikaso ng banal na lugar at ng altar, para hindi ako muling magalit sa mga Israelita. Ako ang pumili ng kapwa mo Levita mula sa mga Israelita, para maging katulong mo. Itinalaga sila sa akin sa paglilingkod sa toldang tipanan, pero ikaw lang at ang iyong mga anak ang makapaglilingkod bilang mga pari, dahil kayo lang ang makakagawa ng mga gawain na may kinalaman sa altar at sa pinakabanal na lugar. Regalo ko sa inyo ang inyong pagkapari. Papatayin ang sino mang gagawa nito na hindi pari. Mga handog para sa mga pari at sa mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ako ang pumili sa iyo na mamahala sa banal na mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak bilang inyong bahagi magpakailanman. May bahagi kayo sa pinakabanal na mga handog na ito na hindi sinusunog, na inihandog ng mga tao sa akin bilang pinakabanal na mga handog. Kasama ng mga handog na ito ang handog bilang pagpaparangal sa akin, handog sa paglilinis, at handog na pambayad ng kasalanan. Ito ang mga bahagi mo at ng iyong mga anak. Kainin ninyo ito bilang isang pinakabanal na handog. Kailangang mga lalaki lang ang kakain nito, at ituring ninyo itong banal. Ang iba pang mga handog ng mga Israelita na itinataas sa altar ay para rin sa inyo. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga angkan bilang inyong bahagi magpakailanman. Makakakain nito ang sinuman sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ibinibigay ko rin sa inyo ang mabubuting produkto na inihahandog ng mga Israelita mula sa una nilang ani, langis ng olibo, bagong katas ng ubas at trigo. Magiging inyong lahat ang mga produkto na kanilang inihahandog mula sa unang ani ng kanilang lupa. Makakakain nito ang sinuman sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ang lahat ng bagay sa Israel na ibinigay sa akin ng buo ay magiging inyo. Ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop na inihahandog sa akin, ay magiging inyo rin. Pero kailangang tubusin ninyo ang mga panganay na anak na lalaki at ang mga panganay na mga hayop na itinuturing na marumi. Tubusin ninyo ito kung 1 buwan na ang edad, at kailangang tubusin ninyo ito sa halagang 5 pirasong pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Pero huwag ninyong tutubusin ang panganay na toro, tupa o kambing, dahil sa akin ito. Katayin ninyo ito at iwisik ninyo ang dugo sa altar, at sunugin ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa akin. Sa inyo ang karne nito, gaya ng dibdib at ng kanang paa ng handog na itinataas ninyo. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga handog na itinataas ng mga Israelita sa akin, para ito sa inyo at sa inyong mga angkan, bilang inyong bahagi magpakailanman. Kasunduan ko ito sa iyo at sa iyong angkan na hindi magbabago magpakailanman. Sinabi pa ng Panginoon kay Aaron, kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel,
dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tolda. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Mula ngayon wala nang iba pang Israelita na lalapit sa toldang tipanan, maliban sa mga pari at sa mga Levita. Dahil kung lalapit sila, mananagot sila sa kanilang mga kasalanan at mamamatay. Ang mga Levita ang responsable sa mga gawain sa toldang tipanan at mananagot sila sa kanilang magagawang kasalanan laban dito. Ang mga tuntuning ito ay dapat tuparin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Walang mamanahing lupa ang mga Levita sa Israel. Sa halip ibibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang mga Levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin niya ito sa mga Levita. Kung matanggap na ninyo mula sa mga Israelita ang ikapu na ibibigay ko sa inyo bilang inyong bahagi, kailangang magbigay din kayo ng inyong ikapu galing sa ikapu nila bilang handog sa akin. Ituturing ko ito bilang inyong handog mula sa mga ani, na parang naghandog kayo ng trigo mula sa giikan o alak mula sa pisaan ng ubas. Sa pamamagitan nito makapagbibigay din kayo ng handog sa akin, galing sa lahat ng ikapu na inyong natanggap mula sa aking mga Israelita. At sa aking bahagi na iyon, ang ikapu nito ay ibigay ninyo sa paring si Aaron. Kailangan na ang aking bahagi ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibinibigay sa inyo. Kapag naihandog na ninyo ito, ituturing ko itong handog ninyo mula sa giikan o pisaan ng ubas. Maaari mong kainin at ng iyong pamilya ang inyong bahagi kahit saang lugar, dahil sweldo ninyo iyan sa inyong paglilingkod sa toldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ninyo nito kung naihandog na ninyo ang pinakamabuting bahagi sa Panginoon. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi ninyo marurumihan ang banal na mga handog ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkain ng inyong bahagi nang hindi pa ninyo na ibibigay ang aking bahagi para hindi kayo mamatay. The Book of Psalms chapter 113. Ika-113 kabanata. Pagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Purihin niyo ang Panginoon. Kayong mga lingkod ng Panginoon, purihin niyo siya. Purihin niyo ang Panginoon, ngayon at magpakailanman. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. Maghahari ang Panginoon sa lahat ng bansa. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapapantayan. Walang katulad ang Panginoon na ating Diyos, na nakaupo sa kanyang trono sa itaas. Yumuyuko siya upang tingnan ang kalangitan at ang sanlibutan. Tinutulungan niya ang mga dukha at nangangailangan sa kanilang kagipitan. At sila'y pinararangalang kasama ng mararangal na tao mula sa kanyang mga mamamayan. Pinaliligayan niya ang baog na babae sa tahanan nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon. The Book of Colossians chapter 3. Ikatlong kabanata. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para maging katulad niya tayo, at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya. Dahil si Kristo na ang lahat-lahat, at siya'y nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang mabuting relasyon sa kapwa. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo, para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sinumang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.